What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. And for today's video mga gar ay mag-quick tour muna tayo sa ating fishard since naglinis tayo ngayong araw. And may mga bago na naman tayong ginalaw, no? And may mga na sold out na mga isda natin syempre. Ayun. So hi muna kay Tok Tok. And sa ating ayun, no, nagwawala. So kaya napupunit yung kanyang fins dahil sa kanya niyang ginagawa. Pag pinapakain mo siya, namamasa siya parang ganun, So unahin agad natin itong mga gar, yung ating 2-layer na trapand, fruit crate trapand. Yun, ginalaw natin mga gar, inusog natin dito ng kaunti. Ayan, inusog natin dito. And mapapansin nyo dati, no, hanggang doon yan, sagad yan hanggang doon. So inusog natin kasi ito dito na part, hindi natin masyadong nalilinis ito dahil nakasiksik na siya dito sa gilid, no? Hindi natin siya masyadong nalilinis, kaya ang ginawa ko, no, inusog ko to, tapos yung timba doon, no, na may lamang mga Santa Claus, tinanggal ko na, tapos yung lagayan ng ating mga feeders ng ating mga kal, nandun na siya, doon na natin nilagay kasi less priority naman yan dahil feeders naman yan and mga kals naman yan. So inusog ko ng kaunti, so nag-move din pati yung mga ito, yung host natin, minove din natin. Kaya nung Saturday, no, medyo naging busy tayo kasi nag-rehost tayo nung Saturday. And nilagay na natin dito yung ating palanggana na extra. So pinapacycle natin tong tubig na to, and para malagyan din natin ng fry or ng isda. Tapos yung dito natin ng mga full gold na yung sinasabi kong nabansot na ng mga full gold natin, na natin, ni-rehome, no, alagaan natin sa ating tropa, no, binigay natin kumbaga. Then ito, no, nilinis na rin natin to ulit. Yun, ito tinanggal ko yung laman na dalawa, yung sinasabi kong gagawin na lang natin kal, yun, saka yun nandito. So tinanggal na natin, wala na tong laman, and kakalinis lang natin to kanina. So pinapacycle muna natin yan. So lalagyan natin yan ng mga selected na meal kasi may nakita akong gusto kong anuhin, no, gusto kong ihiwalay yan, itong mga feeder koi natin na nagkakaroon na ng maliit pa lang pero may mga koi na yung ulo. Yun, plano kong ihiwalay yan. So parang may mga male ako nakikita, so habang maaga, no, hiwalay na natin para maaga mag-develop. Yun. Tapos dito mga gar, hindi ko tinuloy. Ayan, hindi ko tinuloy yung plano ko na gagawin ko sana tong trapan din, no, na dalawa na lang, isa doon, isa dito. So hindi ko tinuloy kasi medyo nahirapan ako. And ang plano ko is bibilhan ko na lang ng ganto. Yun. Bibilhan ko ng ganto na medyo malaki na kakasya dito sa dalawa, no, na dalawa lang sila. Yun, kakasya. Kaya medyo malaki bibilhin ko, so kailangan ko ng 6. Kasi dito mga gar, no, wala na rin yung laman. Ayun. Tapos dito wala na rin yung laman mga gar. Yun. Tinanggal ko na yung mga laman dito. Kinal ko na yung mga dapat ikal, and pinaglalagay ko saan yung mga pwede, no, yung mga fry. Yun, nilipat ko lang. Tapos yung mga iba ginawa ko na sa kal, nilagay ko na sa kal. Kaya sobrang dami na yan dun. Ayun. So sisirain ko na to totally, and papalitan ko ng ganito pagka nakabili na ako ng ganyan na medyo malaki ng kaunti. Yun. Tapos dito, no, pinalitan ko ng tubig. So napadami yung pagbawas ko ng tubig, so napadami din yung dagdag ko. Ang nangyari, nagganyan yung mga isda. Ayun, no, parang na water shock sila and nagclamp yung mga fins. Ayun, sayang. Matik to, magiging kal na rin to. Ayun, kasi nagclamp yung mga fins nila kasi nung pagbawas ko parang hanggang dito na lang yung natira, no, parang 60% yun na walang tubig. So nung nilagyan ko, hindi na kasi ako stock water, hindi na ako gumagamit ng ganun. Diretso sa gripo, nilagyan ko lang ng aquacare and asin. Tapos yun, naging resulta. Yun. Tapos yung atin ditong catfish, ayan siya, nagpapahinga kasi busog. Kita-kita nyo naman yung mga laman ng kanyang tiyan. Nakikita mo kasi manipis masyado yung tiyan niya. So nilagyan ko siya ng mga bato-bato, no, pero hindi siya na pumupunta doon kasi hindi naman kasi totally hides, parang lang, parang design lang ng kaunti sa kanyang tank. So ayan, hindi ko pa siya nabibilhan ng filter. So try ko bukas mabilan siya ng filter para hindi na ako maglinis sa kanya. Magiging tulad na rin siya, no, na
nagsa-cycle na lang yung tubig ng dalawa. Ang nililinis na lang is yung filter, yun. Tapos dito mga gar, yung laman ng ating MSSBT dito, yan. Tapos yung dito na MSSBT, so wala itong mga laman. Merong bumili, kasi diba dito mga ano na yun, mga napunit-punit yung buntot. So merong bumili, no, binigay ko sa kanya 150 pesos lahat. Yung laman nito at yung laman nito 150 pesos lang lahat. Bali pang ano lang, pangbawi lang sa pagkain, no, para may pambiling pagkain ulit. Kasi kanina bumili ako ng 1 litro na frozen na Moyna. So napagastos tayo ng mahigit 400 pesos kasama shipping fee. So ayun, pangbawi lang kahit papaano. Parang binili niya lang yun, parang mga 10 pesos isa lang siguro, ganun ang presyo nun. Kasi madami yun eh. Yun. Pero ibibreed niya daw, ganun. Kasi yung mga nandito, yung mga nasira yung buntot, tutubo pa naman yun. Gagaling pa naman yung mga buntot nun kasi nagkagatan lang naman yun dahil sa stress nila, ganun. And ginawa ko dito, no, nireset ko na to, nireset ko na rin to. Pinapacycle ko na yung tubig dito, wala tong laman. Nilagyan ko na to ng Aquacare asin at saka ng talisay, yun. Tapos ito, ginawa kong planted kasi sayang yung lupa. Mayroon kasi akong aqua soil na hindi ko nagagamit. So dito ko nilagay, yun. Actually ilang beses ko yan kanina, parang 1 oras ako naglinis niyan ng lupa, pero hindi pa rin siya lumilinaw and maitim pa rin. So ang ginawa ko, tinaniman ko na. Ayun, tinaniman ko na. And ayan, medyo lumilinaw na yung tubig. Kanina talagang malabo yan. Ngayon lumilinaw na siya ng paunti-unti. So gagawin ko yan, ipahayaan ko lang talaga yan dyan na maging crystal clear talaga siya bago ko lalagyan ng isda. Ayun. So malamang ilalagay ko dito ay mga fry lang. Kasi hindi natin to malilinis na dahil planted na siya. Ang mangyayari ito sa kanya ay magiging ano na lang talaga, grow out na lang sakali, yun, na mga female ito. Kasi ito nga, hindi nga ito nalilinis eh, hindi nga ito na napapalitan ng tubig, dagdag lang ng dagdag, pero ang linaw niyan mga gar, yun. Kasi punong-puno ng halaman, yun. Ang linaw niyan. Tapos same na din dito, yan. So tinanim ko dito yung mga binili kong halaman doon sa Cartimar ng mga nakalaang linggo bago nagpasko, no. Bago pala nag New Year yon. May mga nabili tayong mga halaman sa Cartimar, so yun yung tinanim natin. Ito looking good pa rin yung mga isda natin dito. Ito nagkaka-cup na yung ulo ng mga toxcoy natin. Ayun. So yung available natin dito mga garno, isang ano na lang, isang male na lang yung available natin na ABT. Yun. Pero sobrang dami ng mga female. Ayan, mga Juby. Ayan. Yan lang mga available natin dito mga gar. Tapos meron tayong mga Santa Claus. Na-contrip nyo yung mga Santa Claus. Ito ribbon ito. Santa Claus ribbon. Tapos meron din tayong Santa Claus non-ribbon na mga Juby. Ayan, mga Juby sila. So yan isa din sa mga available natin. Tapos meron din tayong mga available actually na Waikisi. Ayan, Yellow King Cobra. Ito ay anak ng ating albino Waikisi, pero Waikisi lang yung lumabas. Ayan sila. So yung malapitan na mga male nito, ito yung itsura. Yan ang itsura ng mga male. Yan, sa malapitan. Yun o. Yan. So dahil anak lang yan siya ng Waikisi natin na albino, mabibili lang yan ng mura dito sa ating fish yard. Ayan. So kung interesado kayo mga garno, inquire lang kayo sa ating page, no. Kuya Tins Fish Yard. Yun, search nyo lang sa Facebook kasi nasi-search naman yan. Mga presyong pamigay lang yan mga gar, kasi ano naman to eh, aksidente lang to na naging produce, no. Parang naging produce lang siya ng ating albino Waikisi. Tapos no, ito yung ano natin, P-dirt koi din pala ito. Hindi rin pala to P-dirt. Ayun, no, P-dirt koi din. May mga koi na nga yung ulo eh. Ayun, no, nagde-develop na. So by next week, no, pwede na to i-resizing na sila para makabawi yung maliliit and mas lalong lumaki yung mga malalaki. Kasi marami tayong mga bakanting space. So pwede natin yan sizing. And meron pa nga tayo ditong full gold na bansot na rin. Ayan. So hindi ko alam kung ano pang gagawin ko dito kasi parang wala na eh, na mabagal masyado yung paglaki nila. So ito mga ABT pa rin to. Ang problema natin dito ay yung mga male kasi isang piraso na lang yung male natin. So kung may mga, ito kasi maliliit pa to eh, yun, maliliit pa kasi.
So ayan, pwede na lang gawing feeders yan kung magsakaling sumobra, or basta mag-isipan natin ang gagawin natin dyan. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga gar. Ito yung sobrang dami natin na sobrang siba natin ng mga Santa Claus. Ayan. So hanggang dito na lang yung video natin mga gar, bago pa humaba, no? At dyan lang muna yung ating update dito sa ating fish yard. And sa mga bagong isda na aalagaan natin, so pag-iisipan pa natin yan. So ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory. What they don't do shit.